isang pagpapakita ng kabastusan at pangiinsulto sa ating Korte Suprema ang mga hakbang at pahayag ni na Ombudsman Boying Rebulla at Senator Tito Soto. Ito ay kaugnay sa pagkakaroon ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa ng ICC na tila ba parang walang pakialam si Tito Soto sa ating soberanya. Mariing iginiit ni Senate President Tito Soto na hindi maaaring arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng gusali ng Senado kahit pa may inilabas sumanong warrant of arrest ang ICC. Kaugnay sa war on DRUGs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Aniya ni Tito Soto, hindi namin papayagan na arestuhin ang sinumang senador sa loob ng gusali ng Senado. Ayon kay Tito Soto, ito ay bahagi ng tinatawag na institutional courtesy upang mapanatili ang dangal at integridad ng Senado bilang isang malayang sangay ng pamahalaan. Ngunit kung gawin ang pag-aresto sa labas ng Senado, hindi daw umano saklaw ng tuntuning ito. Haniya ni Tito Soto, kung sa labas ng Senado mangyari, labas na kami dyan. Pumalma naman ang ating... Parang benta naman no? Hindi, sa totoo lang talaga, no? Sagad-sagara na talaga yung ginagawang pambabastos dito sa korte natin. Sa totoo lang, no? Ibanyaga na pala, mga taga-ibang bansa na pala ang magdedesisyon kung gusto nilang arestuhin ang mga nandito sa Pilipinas. Sila na pala yung may karapatang makialam sa atin. 'Di ba? Samantalang wala naman talagang ano sa atin yan, wala nang ano sa atin ng ICC. Pero kita mo, pinapapasok nila at binibigyan nila ng karapatan dito. Samantalang meron tayong korte dito na pwede namang umaksyon sa kung anong reklamong gusto nilang ihain. Kaya parang ang nangyayari, hindi nila pinapadaan sa korte dito. Siguro napapansin nila, alam nila na ang korte ay masyadong transparent at kumakampi sa kung anong tama at ayaw kung anong mali. Yun siguro ang ayaw nila. Doon sila sa mga tao na madali nilang mapaniwala, gaya ng ICC. 'Di ba? Parang sagad-sagara na yung ginagawa nilang pambabasto sa korte natin. Hindi na tama yan. Ating Korte Suprema at tila isang malaking insulto ito sa ating institusyon. Hindi ba't nagkaroon na nga ng order ng ating Supreme Court patungkol sa extradition? Kaya't hindi po pwedeng arestuhin agad-agad o hulihin kaagad si Senator Bato ng ICC dahil dadaan pa siya sa Supreme Court at lilitisin pa kung siya ang may kasalanang nalabag. Kung may final na silang desisyon, ay pwede na. Ayon sa rules ng Korte Suprema, Supreme Court approves rules on extradition proceedings. The Supreme Court and Bank has approved the rules on extradition proceedings in a resolution dated April 8, 2025, number 22-03-29 Supreme Court. The rules aim to make extradition proceedings consistent, clear, and efficient, which include applications for warrants of arrest, hold departure orders, and bail. Extradition means the removal of the extradee from the Philippines, the requested state, to place them at the disposal of foreign authorities, the requesting state, to hold them in connection with a criminal investigation directed against them, or for the execution of a penalty under the penal or criminal law of the requesting state. An extraditee is any individual in the Philippines or suspected to be within its territory, whose extradition or provisional arrest for the purpose of extradition is requested by the requesting state. Extradition proceedings are conducted to verify whether the request complies with applicable laws and treaty, and to assess if the individual is extraditable. The proceedings are summary and do not involve a determination of the guilt or innocence of the extraditee. Extradition is permitted only when the crime is punishable under both Philippine law and the law of the requesting state, even if the terminology or the elements of the offense differ under the said laws. Extradition can still be granted if the act is considered a crime in both countries and satisfy the elements of the offense in each jurisdiction. If the extraditee is wanted to serve a sentence of imprisonment
or other deprivation of liberty. Extradition will only be allowed if the remaining sentence to be served is at least 6 months. An action for extradition is commenced Yan, pakita when mo the natin, Secretary of mga tol. Justice or any designated authorized state counsels of the Office of the Chief State Counsel files a verified petition with the extradition court. Once filed, that court has exclusive jurisdiction over the case, even if the extraditee moves to a different location or residence. Samantalang nagbigay din ng pahayag si Senator Alan Peter Cayetano on the alleged arrest warrant issued by the International Court against Senator Bato and the Supreme Court's rules on extradition. The court has drawn the line clearly. Extradition and all acts of justice must be rooted in law and due process, not in bias or emotion. Opinions change, Hindi ba tayo makapagsalita masyado mga katunay kasi English eh. De, joke lang. Mas maganda yung pinapakinggan muna natin. Di ba? principles remain. That is how we preserve justice and protect democracy. To our people, especially those following the developments involving Senator Bato, I want to assure you, no one is above the law, and no one is beneath its protection. Yes. Every Filipino, whether senator or citizen, deserves equal treatment and the full measure of due process. The same constitution that shields the powerless from abuse also holds the powerful accountable. I call on the Senate leadership to uphold this principle by protecting both the institution and the integrity of Yes. our laws. Let us show that the Senate stands not for privilege, but for fairness, that we will uphold for our members only. What Kasi we parang nga nangyayari kasi, no, yung pagkakasabi na yun na dito sa Senado, hindi pa pwedeng galawin, yung dapat nilang arestuhin. Hindi nila pwedeng arestuhin si Bato. Hindi nila pwedeng kunin dito. 'Di ba? Kaso nga lang, pag nasa labas, pwede nyo nang kunin yan. Bahala na kayo sa buhay nyo, palaagaw na yan. Para kasing pinabayaan nila, napapaghalata kasi, tsaka ako napapansin ko mga katunay ha, inuunti-unti na talaga sila. Talagang pabor naman talaga doon sa mga pumapayag na gustong arestuhin, basta ikaw ay kabilang sa sumusuporta sa mga Duterte. Yun talaga ang main subject nila eh. Yun talaga ang main nila, gusto nilang gawin, main goal sa buhay nila. Ang tanggalin lahat ng mga tinik sa lalamunan nila pagdating ng 2028. Kaya ito eh, di ba? Kita nyo naman, no? Supreme Court binaliwala, sa ICC agad ang tinalon. Kasi kapag sa Supreme Court yan, maraming edges, alam nila maraming edges at darating lang yan na baka hindi yan mapawalang sala pa yan, di ba? Eh, alam naman natin Senator Bato, wala naman ginagawa ding masama to eh. 'Di ba? Kumbaga parang si PRRD pareho sila eh. Wala namang ginawang masama. War on drugs na alam natin na nakatulong sa mga taong bayan. 'Yun ang ikinakaso sa kanila. 'Di ba? Kasi pag dito talaga alam na tama naman yung ginawa nila. Kaya doon sila sa mga taong nauuto nila. Diba? At saka talaga ang main purpose dito ay isa-isahin. Diba? Kung kaya nga nilang pagsabay-sabayin, pagsasabayin na nila yan eh. Gusto nilang mawala ang makakalaban nila sa 2028. Gusto nila na mapilay ang alyansa ng mga Duterte pagdating ng 2028. Yun talaga ang main purpose doon. Kaya wag na tayo magpaikot-ikot pa. Kaya may ICC involvement eh. Kasi nga, di ba? Sa ICC, nagawa na nilang dalin si PRRD doon eh. Naka-1 down na sila eh. Kaya gagawin nila, kumbaga nasarapan na sila. 2 down naman tayo, sunod 3 down, 4 down, 5 down, hanggang sa maubos yung mga yan. Para wala na tayong makalaban sa 2028, tayo na uli ang mamuno. Eh kung ganun ba ang mangyayari, eh punta na lang ako sa ibang bansa. Di ba? Eh baka susunod yung nararamdaman nating baha, baka mamaya buong Pilipinas maging beach resort na lang. Hindi, sa totoo lang, di ba? Baka mamaya yung mga flood control project natin eh plywood na lang ang gamitin. Oh. Nakakatakot. Di ba? we are willing to uphold for every Filipino justice without bias and equality before the law. When the law is applied faithfully
and without fear or favor, trust in government will follow. Because in the end, it is not our positions or politics that define us. It is our principles, our conscience, and our faith. And let this be a reminder to all Filipinos, whether in power or in protest, in government or in opposition, that justice must never be used to settle political scores, but to serve truth. The law must not be a weapon to divide us, but a bridge that unites us in fairness, trust, and faith in the system we all depend on. Kaya't hindi talaga papayag ang ating Korte Suprema na mayroon na namang isang Pilipinong Yes. makuha na naman ng mga banyaga. Hudo sa Korte Suprema. Talagang ang Korte Suprema sa atin talagang nakakabilib sa pagiging transparency nila. Tama naman yun. Hindi naman tayo pwedeng kontrolin ng ibang bansa. May sarili tayong korte dito. May sarili tayong gobyerno dito. Ang kinokontrol lang ng ICC yung walang sariling korte, walang sariling gobyerno. 'Di ba? Wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. At kung meron mang pagkakasala sila Senator Bato, kahit si PRRD o sino man na gusto nilang kasuhan, idaan nyo sa legal na proseso dito sa bansa natin. 'Di ba? Kasi parang inaamin nyo sa sarili nyo na natatakot kayo dahil alam nyo na mapapawalang sala lang sila. 'Di ba? Talagang ang gusto nyo talaga ay matanggal ang tinik sa lalamunan nyo at wala na kayong makalaban. Yun naman talaga. Kaya itong nangyayaring ito it's all about politics talaga. Sa politika lang talaga. Pinupolitika sila rito. Lalong-lalo na malapit na yung 2028.